Start na tayo ng record. Alright, so yan, again, greeting everyone. Good evening. So, um, for the record, bali gagawa si President ng inyong groupings, four groups, and that will be used for your reporting and mag-i-start yun next week, no, ng Tuesday. Don't worry dahil naibigay ko naman na yung material or reference ninyo sa CC natin, yung reference book na gagamitin ninyo for your discussion. Okay? So, yung group one, they will tackle the issues, no, yung issues. Ano ba ako dun? So, check ko lang kung mau-open dito. Yan, I think kaya namang ma-open. So, share. Ayan. So, nakita nyo ba? Kita nyo siya? Right. So, thumbs up ka kayo kung kita ninyo. Kita po. Yan, thank you. Asa na yun? Ako hindi ko nakikita. All right, so you have the Routledge International Handbook of Humanitarian Communication. So this time, I'll discuss the domains of humanitarian communication in the 21st century. And the mains, the disaster aid, development, the human rights, and the digital war. So ano ba yung mga ginagamitan natin ng humanitarian communication, no? Yan yung laman ng lesson natin this evening. And then yung group one will discuss the methods. Yan yung four methods: the audience of humanitarian communication, text analytical approach, and down hanggang ethnography of humanitarian communication. So pag tinignan niyo ng maigi, it spans around 50 to 70 pages lang. Pero ano yan, madali lang yan, i-summarize lang yan. May mga AI naman na pang-summarize niya, no? Or kayo, bahala kayo, basahin niyo kasi maganda yung topic na yan. Maganda yung mga topic na yan, yung methods. Ito kasi yung mga cases na inipon ng book na ito. And then, the group 2 will discuss the issues in the politics. Yan, the logic of project in humanitarian relief, micromapping, techno-colonialism, the politics, forgotten conflicts, and human rights protests and mediated violence. So, yun yung topic ng Group 2. And then the Group 3 will have the economics, the issues in economics. Yan naman yung kanyang under. No, lahat yan i-cover ninyo dun sa meeting natin. No? Meron kayong 3 oras para i-discuss yun. O kahit sabihin natin 2.5 hours to discuss it. Okay? And then, last group will discuss on the issues on histories and futures of the humanitarian communication. So, please take note na yung inyong reporting, kailangan may PowerPoint presentation kayo niyan. And then during your presentation ay dapat may projector kayo, no? So, magdadala kayo ng laptop para mag-play doon sa projector. And then, ano lang, huwag masyadong mahaba yung reporting. Kaya naman yan i-discuss ng mga ng around 15 minutes, no? Yung o kaya 10 to 15 minutes per topic, the audience of humanitarian communication. Kahit mga 15 minutes lang yung paliwanag, kaya yun, no? Ano lang yan, mukha lang siyang mahaba, pero nasa-summarize siya. Ayan, yung mga key points, takeaways, yun yung laman ng inyong reporting. Ano yung mga notes or yung mga ano noteworthy na mga bagay. Okay? And then kayo rin ay gagawa ng ilang quiz para diyan. So, yung quiz ninyo ay pwedeng pen and paper, no? I suggest pen and paper na lang o kaya ay pwede rin namang online para mas madali. Kaso, nasa decision nyo naman yon.
Ang items niya is ano, pwede kayo mag 25 items or ano, 50 items kapag masyadong mahaba, especially yun dun sa mga issues. Ayan, mahaba kasi yung sa issues. Baka kulangin yung 25 items para sa quiz ninyo. Okay? So yung quiz naman, kung gusto nyo online na siya para pwede siyang i-take ano, pwede siyang i-take sa bahay pagka uwi na nila. Ayan. Pwede rin naman pen and paper. Kayo bahala. Basta ang gagawin nyo kasi dyan, yung quiz na yon, kayo rin yung magko-collect nung scores, no? Tapos ipapasa ninyo ng naka-RAR, no? Naka-RAR, RR, ano, RAR. Na ibig sabihin naka-folder, parang ganon. So, ang laman ng RAR file ay yung PowerPoint ninyo, presentation ninyo, the quiz ninyo, no, in Word document, yung mga questions ng quiz ninyo in Word document, yung answer key nun, at yung result ng quiz na yun, no, apat. Okay? Tapos, huwag niyo kakalimutan yung sa PowerPoint ninyo, yung pangalan, no, ng mga members. Okay? Ng mga members. Tapos, doon sa members ninyo, sa bali ilagay niyo sa likod, no, sa dulo ng PowerPoint na ipapasa niyo sa akin. Um, Pangalan ng members and their evaluation, yung leaders evaluation. For the leaders evaluation, irarank nyo lang sila, bibigyan lang sila ng grade 1 to 10. 1 is walang contribution, walang cooperation, ganun. And 10 is active, ayan, active participation, active coordination, ganun. Okay, so ito lang siya, parang rating lang. Ayan, kapag hindi siya masyadong nagpa-participate, lagay mong 5, yung gano'n, kaya 2 or 3, gano'n. Kapag nagpa-participate naman siya kaso walang kwenta, may mic ba ako? Kasi wala akong mic eh. Dinig niyo naman ako, di ba? Meron, sir. Yes, sir. Baka naman nagpa-participate siya pero wala rin bilang, di ba? Walang kwenta. Hindi, bigyan mo naman ng mga 6 ganun. Pero kung maayos naman yung kanyang ibinibigay, I mean, maayos, tapos yung participation niya, maayos, di bigyan mo ng 10. Ganun yung sistema. 10, 9, 8, kayong bahala. Kayong leader na yung bahala doon. Okay? Um, ano ba sabihin ko pa? Sa reporting, pwedeng isa, dalawa, tatlo, apat lang yung nagsasalita. Yung iba, hindi na nagsasalita. Bakit? Kasi sila yung gumagawa ng PowerPoint, sila yung gumagawa ng research, sila yung nagsa-summarize, no? Kumbaga, group effort na siya, collaboration na siya para mas madali. Kasi pag lahat nagsasalita, hindi naman talaga lahat ay maano magsalita, maayos magsalita o kaya ganun na lang yung confidence sa pagsasalita o sa pagpapaliwanag. So, ayoko namang anuhin kayo, ipilit sa inyo yung hindi naman kayo sanay. So, just know kung saan kayong part maayos or magaling and then work on that, no? On that part. Okay? So, ayun lang. May tanong ba? Gusto linawin? Can raise your hand? Sir, Yes, sige, Winslet. narinig po ba ako? Dinig ka. Pwede po ba yung lahat po magsasalita pero lahat din po nag-contribute sa mismong part nila like Wala sa namang research? problema. Sige. Okay lang naman, wala namang problema. Sige, Baka, yun po. ang inaano ko lang kasi pag lahat nagsalita, baka naman lahat, tig 15 minutes, o sabi, tig 30 minutes, hindi, 3 oras lang yung klase natin, baka naman 11 PM na tayo makauwi, di ba? So, so, i-ano nyo lang na ang ating oras, maximum niya na ng 2 hours, ganun. Yung inyong, yung inyong reporting. Kasi sobrang, na rin yun, naka-information fatigue na rin yung ganun eh, yung 2 hours na klase. Yeah. So, tipirin nyo na lang. Okay.
Wala namang problema sa akin kung ilan yung mag-report basta ma-cover nyo lahat. Kasi ano lang tayo eh. Kumbaga, before tayo mag-dive doon sa production ng ng mga risk disaster and humanitarian communication material, kailangan maayos muna tayo sa foundation, no, sa theoretical aspect ng humanitarian ko. Okay? So, yun. Sige. So, baka may chance na itong video na ito ay gamitin ko na rin dun sa kabilang section. So, ganun din ha, yung kabilang section. Alright, so let's begin our um, class. Meron pa bang tanong? Baka may tanong pa. None so far. Sige, mukhang wala naman na. Sige. So, let's begin. Let me stop the sharing nung ano na yon, and then lilipat ako ng material o ng papakita. So, share. Okay. So, yung lesson natin for this evening is, yung discussion natin for today is the domains of humanitarian communication in the 21st century, or saan ba natin ginagamit yung humanitarian communication sa panahon ngayon. So, number one is the disaster and humanitarian communication. Yeah, as an introduction, na-discuss ko naman na yan nakaraan, pero disaster are highly visible in media. It is usually the coverage being covered, no, being broadcasted, and content of many news articles. And they are highly visible, exposing consequences outside normal life. Anong laman ng mga coverage are the images of destruction and suffering used to generate attention and compassion. No, kaya mas malaki yung disaster, no, mas sira, kumbaga mas destructive yung image of destruction, mas malala, mas nag-generate siya ng attention and compassion. Yan, attention ng mga manonood and compassion ng manonood towards doon sa mga victim. And then, disasters reveal risk in modern society and are increasing globally. Sabi nga na yung disaster is palawak ng palawak, palaki ng palaki yung kanyang sinisira, because ganoon na rin yung construction ng mga material o mga assets, no? Yung mga assets ng tao ay palaki ng palaki, parami ng parami, yung mga bahay, yung mga tao nakakagawa ng bahay, 'di ba? So mga buildings, ayan. So dumarami na rin yung tao, no? Parami yung assets. And when a disaster happened, lahat yan ay apektado, no? So, dahil marami rin yung apektado. High-profile disasters receive intense media coverage. When you say high-profile disasters, ayan, ito yung mga disaster na malaki yung sakop o kaya ay nangyari doon sa mga high-profile areas, mga nasa urban areas o yung mga area ng mga syudad. Ayan, kapag ka doon naganap yung disaster, asahan nyo na yan agad ang kino-cover ng media. 'Di ba? Pagka may sunog sa probinsya, parang wala lang, parang normal lang yan, okay, wala lang. Pero kapag ka sunog sa isang mataong lugar o syudad, no, ay agad na kino-cover ng media. Media shapes how disaster are understood and responded to. Yan. As we go on our life and as we consume more and more coverages or materials covering disasters, and it shapes our thought, no, it shapes our perspective towards the disasters, no, it shapes our response, no, yung response natin or how we act for the disaster. Yan. Para tayong, kung familiar ka, 'di ba? Kung napanood mo na yung isang disaster na yon, familiar ka na sa mga dapat gawin during that disaster or problema, no? Or risk or disaster or calamity. And then,
Next is conceptualizing disaster. No, when we conceptualizing or iniisip natin, inuunawa nating disaster, we need humanitarian communication. Why? Because the first thing is the traditional view, no? The traditional view is that disaster are isolated and manageable events. Yan yung paningin natin, yung pananaw natin nung mga panahon na wala pang social media, no, television lamang, no, disaster are isolated. Bawat lugar may disaster nangyayari, ayan, but they are manageable events. But in the current view, disasters are complex. Because we get to know the disaster, or we get to see disasters from different perspectives, we are now currently seeing it as a complex process, no, involving social, economic, and political factors. Dati akala natin yung disaster lang, sunog lang yan. Oh, yun na yun, no? Kayang maapula yung sunog na yan. Pero as we now have many people following, no, marami tayong fina-follow ng mga tao, and they have their own perspective. um, and these people are coming from different aspect of our society. Some are celebrities, some are professionals, some are yung mga yung mga respondents, 'di ba? So nakikita natin yung perspektibo nila at naunawaan natin na ang epekto pala ng disaster ay hindi lang isa, no? Hindi lang pala to isolated, kundi may iba-iba siyang epekto, no? At apektado tayo sa iba't ibang aspeto, no? Yung economic, political, and even social. Later on, didiscuss natin yung political. Akala kasi natin walang politika sa disaster, pero meron po, no? May politika. In fact, napakalaki nung aspeto ng political doon sa disaster. Ayan. So, how disasters are defined shapes responses, no? Kailangan i-define yung 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 disaster, no? Kailangan i-define yung disaster, may paliwanag gaano kalawak, kalala yung disaster para maging equal yung responses ng mga tao, stakeholders, ng mga involved doon sa disaster na yon, no? Kapag the media translates the disaster into something small or something manageable, yung mga tao response na, ay, kaya na nila yan. No, hindi na ako kasali diyan, 'di ba? Pero um nababawasan yung resources kapag parang minaliit or tinitira natin ng mababa yung pagkaka-define natin, no, nung lawak or yung possibility ng disaster. No, katulad na lamang nung yung sa yung wildfire sa Canada. Tama ba? Tama, yung wildfire sa Canada. Yan. Nung una parang hindi, ano lang yan, common wildfire lang yan. Tapos makita nyo, ang laki na pala, 'di ba? Ang laki na pala ng problema. Ayun, 'di ba? So, that's how yung media ay key to um shaping, no, the perspective of the people, and that perspective will be the basis for the people's responses. Tandaan niyo 'yan, no? So natural versus man-made disaster framing has implications. So may implikasyon, may epekto doon sa mga listener kapag ka natural yung disaster, natural made, iba rin sa mga tao, no? Iba rin sa mga tao yung implikasyon kapag sinabing man-made. 'Di ba? Napapansin niyo, magkaiba yung isip. Kapag halimbawa natural, may mga tao nagsasabi, ay ano lang 'yan, ano na sa atin 'yan. Ganti na sa atin ng kalikasan 'yan, 'di ba? Pagka man-made yung disaster, kasi sabi nila talagang gusto na tayong patayin yan, 'di ba? Masama ugali niyan sa atin, galit yan sa atin kaya niya ginawa yan, 'di ba? No? Halimbawa yung framing, 'di ba, na yung COVID-19, 'di ba? Yung COVID-19 galing sa China, 'di ba? So, since that is a man-made, 'di ba grabe rin yung galit ng marami sa atin nung panahon na yun sa mga Chinese, 'di ba? Sa mga taga-China. No, kung ginawa yan, tuloy ganito, ganyan nangyari sa atin, di ba? Pero kung halimbawa,
rename yun into natural disaster, no? It's natural made disaster. Maaaring iba yung maging pag-iisip, no, or salitaan ng mga tao towards that tech. So media and NGOs have power to determine whose suffering matters. So it is the media and of course the non-government agencies are offices, no, yung mga non-government offices, they also have power to determine who's suffering, kaninong suffering yung nagpapahalaga. Uh, the reason kung bakit may mga media at NGO working as a third party no sa disaster response is sila yung nasa ground zero talaga. Nandoon sa pinangyayarihan na pangyarihan ng disaster, nandoon talaga sila mismo. Kaya alam nila kung kaninong saan yung mas mahirap yung kalagayan and yung mas needy ika nga. In government kasi, aminin na natin, hindi ganoon kasapat yung yung taong yung reach nila or yung tao nila no para ma-cover or malaman, ma-data gather yung mga bagay-bagay. Kaya hindi parang sa halimbawa na lang sa alam niyo yung issue na ay, bakit your meeting will end in 10 minutes? Lo, pro yung Zoom ko. Anyway, sige, in 10 minutes daw matitigil yung Zoom meeting ko. Alright. So, okay lang. Okay. So, asa na tayo? Kadalasan kulang yung kadalasan ay kulang yung reach, no, yung connection, yung network ng government kapag may disaster dahil syempre ilan lang naman yung government officials, konti lang naman ang government yung mga talagang hired ng government, 'di ba? Ayun. So diyan pupasok yung media kasi naging karagdagan silang arm to know or to get information, no? To determine who's suffering and who's suffering and needy compared doon sa lahat ng mga na biktima. Yeah. The politics of disaster communication is that disasters can be opportunities for political, economic exploitation, disaster capitalism. Ayan. Yung disaster can be opportunities for political or economic exploitation. Bakit natin tinataas yung state of calamity? No? Ba't nga ba meron tayong state of calamity at kailangan itaas yung state of calamity para mabuksan yung paggamit dun sa pondo na napalaan doon inilaan ng gobyerno para in case of emergency. Ganun yung sistema. Kapag hindi kasi naitaas yung state of calamity doon sa lugar ay nanatiling sarado yung paggamit ng pondo, bawal gamitin yung pondo na yon. Pero kapag na-declare na yung state of calamity ay nabubuksan na or pwede nang gamitin yung pondo. Ngayon, yung ibang mga politiko ay ginagamit yung disaster no para mabuksan yung kaban at syempre makakupit kahit papaano. May ganun, no? May ganung sistema. And the media narratives can justify military interventions. Um, ang tao ngayon ay hindi ganun kataas yung trust sa military. Dati, kapag may militar, we feel safe, 'di ba? Pero kapag may militar ngayon, parang hindi na tayo ganun ka-safe. Medyo negative yung ganung konsepto. That's because of the media portrayals doon sa militar, 'di ba? Nakakita tayo ng mga balita, merong police brutality, 'di ba? May mga napapatay ng pulis, napapatay ng militar, and without justification kung ba't nga ba nila pinapatay yung tao na yon, 'di ba? O napapatay yung tao na yon. Yun yung mali na nangyayari. So, dahil doon, nagkaroon ng fear or nagkaroon ng takot or anxiety, naging anxious yung mga tao doon sa military intervention, 'di ba? Pag may militar, parang delikado. Itong military kalaban, 'di ba? Baka patayin tayo, 'di ba? So, para malinis yon, the media has to correct the portrayals that they made about the military, no? About the police, ganun. Para maunawaan din ng
ng mga tao yung intervention, no, ng militar kapag may disaster. Kasi karagdagang mga tao yan eh. Karagdagang mga, kumbaga, tulong, no, resources yung mga militar natin. At kapag may disaster, ay talagang pumapasok sila o sumasali sila sa usapan o dun sa pagtulong, no? And disaster can reveal inequalities and spark activism. Ayan. Sa disaster, kapag may disaster, ano nangyayari? No? Mayroong hindi pagkakapantay-pantay. O, ngayon, kung sino yung ano, kung sino yung lamang, ayun, so, yung mga tao na, ano, teka, parang favorite nyo yung tao na yun, ah. Lahat ng ano, lahat ng tulong meron siya, kami, kulang yung sa amin, ah. Di ba? Totoo yun. Nangyayari nun. So, ano nangyari? Nag-spark yun ng activism. Yung mga taong pakiramdam nila kulang yung naibibigay sa kanila, they will maging activist sila para magkaroon ng social fairness na tingin nila, ano, yung pagiging pantay-pantay doon sa pagkakataon na yon. So, digital media allows affected people to challenge official narratives. Ayan. Digital media allows affected people to challenge official narratives. So, yung mga tao kapag naibalita na ganun, 'di ba? So, pwede silang mag-post sa social media para i-correct yung kanilang statement about them. Kasi anong nangyari kapag ka naibalita na, kapag negatibo kang naibalita, wala habang buhay ka ng negatibo. Pero dahil sa digital media, sa social media, meron ka ng paraan para ipagtanggol yung iyong sarili base dun sa base dun sa statement sa iyo ng media organization. And disaster are potential tipping points for social and political change. Disaster, kapag mayroong disaster, napakabilis ng pagbabago, no? Yung mga tao mabilis sumunod. Ganon, ganon yung nangyayari. Kasi yung mga politiko, makapangyarihan sila kapag mayroong disaster. So kung ano sabihin nilang dapat gawin, eh ah kaya nilang mapasunod, no, yung mga tao kasi wala eh, may makapangyarihan sila. Kailangan lang ng disaster, 'di ba? Yung konsepto ng new normal, 'di ba? Walang may alam kung paano mangyari yung new normal. Pero dahil doon sa pandemic, 'di ba? So nagawa ng gobyerno na baguhin yung ating social orientation and yan, yung paraan natin ng pamumuhay na bago dahil sa pandemya. Okay? So, now, there are also new technologies and disaster visibility. Digital technology provides new ways to visualize and report on disaster. Um, so yung marami na naimbento ng mga digital technologies, no, na mas maganda at mas effective in determining yung pagdating ng disaster, 'di ba? Um, Ganon. 'Di ba, yung sa Bagyo, 'di ba? Yung kailan darating yung bagyo, mas accurate na. Tapos yung Pag-asa ay nagpapaliwanag sa pamamagitan ng kanilang social media, 'di ba? Hindi na sila basta kabase sa media na ipapalabas sila sa telebisyon. Sila mismo mayroong sariling page at doon sila nagla-live. So it provides new ways to visualize and report on disasters. Social media allows citizens and affected population to share their stories. NGOs can now communicate directly with audiences. 'Di ba? Mas madali na ngayon kasi yung NGO dati kapag wala silang kakayanan na magbayad sa mga media, sa mga channel, ABS-CBN, GMA, nanatili silang tahimik. Pero dahil sa social media, kailangan lang nila ng social media, sapat na dami ng reach, 'di ba? Yung pagdami ng kanilang followers or community ay nagiging mas madali kasi madali na sa social media compared sa television at radyo. And then more voices and perspectives, but attention is still limited. Mas marami ng boses, no? Mas marami ng perspective na nakikita. Pero syempre, the attention is limited. Kung sino yung mas viral, sino yung mas maganda yung kuha, yun pa rin yung nagiging viral. And of course, access divides mean not all affected people benefit equally. Ayan. Hindi lahat ng may access ay karapat dapat ng access na yun. Ang nangyayari, paunahan.
'di ba? Kapag may disaster, um, kung sino yung makapangyarihan, sino may koneksyon, sino malapit sa kusina, busog. Pero yung ano, walang koneksyon, yan, kahit apektado sila dahil wala silang connection, eh wala silang benepisyo na kukuha. Okay? So yung remaining time ko is 1 minute for this recording. Um yung magpapaalam na muna ako, no? And then I'll send another link for our meeting to continue. So let's continue the discussion. So cultural scripts and disaster narratives and um uh, so common cultural scripts shape disaster storytelling. Yung common cultural scripts, no? Ibig sabihin ito yung may mga tao, may mga culture, no, may mga tao na meron silang classic or common scripts about disaster. No, halimbawa, common 'yan sa pelikula, no? Sa pelikula kapag giyera ang terorista ay 'di ba, Arab, 'di ba? Parang gano'n, Arab yung Arabian yung yung terorista, 'di ba? Gano'n 'yun. May nakita ka na bang pelikula na mayroong Indian na terorista, 'di ba? Wala kasi sobrang bait ng mga Indian pag nagsalita eh. I'm gonna make your world kaboom, 'di ba? So ayaw natin ng gano'n. So may kasama 'yon sa narratives, no? At naging common cult parang ganyan. Parang yung konsepto na ay yung tondo, laging laging magulo yung tondo, 'di ba? Yan, pagka kailangan mo ng killer, tondo. 'Di ba? Paano kung taga-tondo yung tropa mo, kilala mo naman yung tropa mo, mabait naman, 'di ba? Marami ng cultural script na alam niyo 'yun, tumatak na sa utak ng mga tao at somewhat it creates a stereotype doon sa mga tao, sa mga iba pang lahi. Yan. And that common cultural script shapes the disaster storytelling. O halimbawa pag merong nagpasabog. Halimbawa merong ng bomba, 'di ba? Ano ba dito sa Pilipinas, no? May pagsabog na nangyari sa ganitong lugar. Ay sigurado mga Abu Sayyaf na naman 'yan. Ay siguro mga ano na naman NPA na naman 'yan, 'di ba? Mga ganun. Kasi that's the common cultural script na tinatawag o normal na pag-iisip ng mga tao. And somewhat that shapes disaster storytelling doon sa iba pa, no? Laging ganun palagi. Kaso, paano nga ba nabubuo yung common cultural script? Of course, by media representation. No, kung ano yung pinapakita sa media, pinapalabas sa media, tumatatak yun. So, sa pag-iisip ng mga manonood, at that also influence how we understand and respond to disaster. As communication majors, kailangan naunawaan natin yung kapangyarihan ng media na mamanipulahin natin sa susunod na panahon. Tayo rin magiging producer sa susunod na panahon. So, kailangan, alam natin na may epekto yung pinapalabas natin. 'Di ba? Meron kang kaibigan, 'di ba? Tawag mo, "Uy, mukha kang holdapper." Bakit gano'n? Ba't ka may gano'n? Anong sabi mo, paanong mukhang holdapper? Meron bang mukha ang holdapper? Pare-pareho ba ang mukha ng holdapper? 'Di ba? Naging common yung cultural script dahil sa media representation. And disaster stories construct notions of victims, saviors, and audience responsibility. Kapag yung mga disaster movies, disaster stories, they create expectations, yung victim expectations, mga ine-expect ng biktima na dapat matanggap niya dahil siya ay biktima, no? Mga checklist na dapat ginagawa ng saviors, no, ng respondents para masabing respondent sila. And also the audience responsibilities, no? Yung mga taga-tingin, taga-pakinig, taga-panood, no? Meron silang responsibilidad, 'di ba? Ano 'yun, sila yung additional resources kapag kailangan na ng tulong, 'di ba? Merong isang na aksidente, 'di ba? Anong hingiin? Pwede po kayo magpadala ng GCash, magpadala ng ng tulong, 'di ba? Kasi 'yun yung sa audience responsibility. Tulungan yung kanilang napapanood. Emotional appeal aim to generate compassion and action, and research examines how media affect more moral responses to distant suffering. Yun. So, merong epekto yung media, yung pagpapakita ng media,
yung pinapakita ng media doon sa response ng mga nasa malayo. Kapag tatingin nila, grabe yung larawan, grabe yung pagkaka-portray nung pagkaka-picture, no, maganda yung grabe yung pagkaka-picture no, doon sa disaster. Yan. Mayroong epekto 'yon sa responses ng mga nanonood. Tutulong ba sila? Pag natingin nila masyadong grabe yung pangyayari, tutulong sila. Pag pakiramdam nila hindi ganoon kagrabe, pwede silang magkipit balikat at hindi tumulong. So may epekto po 'yun, 'di ba? Paano kung grabe talaga, tapos kailangan ng tulong, kaso hindi na-present ng maayos, 'di ba? Na hindi nabigyan ng hustisya yung kalalaan o yung kagrabihan ng ah, nung pangyayari. So yung mga tao hindi tumutulong. Yeah. So that's the no, that's the first domain. No? Yung the first domain natin is the disaster aid na tinatawag. Yung first domain ng humanitarian communication, we use humanitarian communication to for disaster aid, tulong sa panahon ng disaster. The construction of the mediation of internal development. Yan. Siyempre, to media, the humanitarian communication are also used to, second one, for development. Yan. International development emerged after World War II, rooted in colonial ideas of civilizing and progressing, and progress focuses on economic and social development of global South. The key actors are the government, NGOs, international organizations. So yung international development ay yung humanitarian communication ay ginawa para magkaroon ng international development. Ibig sabihin, malawakang pag-unlad or pag-develop. Nagsimula siya dun sa idea na kailangan maging sibilisado, formal, or merong katangian yung mga bansa, no, na pantay-pantay at para kailangan nilang makuha, maibigay yung checklist na yon para may uri sila doon sa level na yon. Kaya meron tayong kategorya na third world, first world, second world, ganun, country, 'di ba? Tayo third world country tayo. Bakit? Kasi yung checklist natin ay hindi tayo umaabot doon sa pagiging second world. Hindi pa tayo ganun ka well developed. Ayan. Nasa progressing pa lang tayo na country. So, mahalaga 'yon kasi um tinatalakay ng parang binibigyan ng standards ng international, no, na international organizations yung mga bansa na dapat meron silang ganong katangian para may uri sila, maturuan, alam mo yun? Para kasi nga yan kapag third world ka, may mga benepisyo ka na ito lang yung pwede mong makuha. Yan. Yan sa pagpapautang, halimbawa, yun sa utang, yung halaga ng pwedeng utangin, sangkaterba na yung utang natin, pero di pa rin sapat yun. Oo. Pag naging second world country tayo, no? Mas malaki yung pwede nating utangin. Ganun yung sistema. May kategorya, may checklist ka dapat. So now, the key development organizations are the international NGOs or the ano INGOs, mga INGOs, yan. Like Oxfam, Save the Children, CARE, yan. The government aid agency are the USAID and DFID. Multilateral institutions like World Bank, UN agencies, and the private foundations like Gates Foundation, Ford Foundation. Ayan. Itong mga organization na ito, sila po yung nagtatalaga ng konsepto ng development. Ayan, parang anong level na develop country yung isang country, no? Sila yung sumusukat nun para para um, sila rin kasi yung pinagkukuhanan ng tulong, ika nga. Pati yung pinapadala. Yan. Sa Pilipinas may USAID tayo. Ano yung trabaho ng USAID? Turuan yung mga Pilipino, no? Pipili sila ng mga Pilipino na mayroong kakayanan, no? Kaya ng magsalita, kaya ng mag-isip, yan, ng English, tuturuan nila ng mga pamamaraan para makatulong sa pag-develop ng bansa na yon. So, ganun din. Yung World Bank,
No? Siyempre yung World Bank, kapag ka third world ka, ganitong halaga lang pwede mong utangin. Kapag ka first world ka na, mas malaki yung pwede mong utangin. Ganun yun. And then, the development narratives and framing. So dito pumapasok yung media at humanitarian communication doon sa development narratives and framing. Um, Tandaan nyo na yung perception ng tao ay nakadepende doon sa kinikwento ng media. So, the charity versus the justice framing, the positive and negative messaging, focus on women and children, ayan, laging ganyan yung ginagamit ng mga frame or narratives ng mga pag-develop. Halimbawa, in charity, versus justice. Pag sinabing charity, parang kailangan mo to. Pag sinabing justice, deserve mo ito, no? Ganun yung konsepto, no? Pag sinabing charity versus justice framing. Parang halimbawa, tinulungan ka, no? Naging nakamit mo yung pangarap mo, no? Pag charity, may tumulong sa iyo kasi kailangan mo ng tulong para matupad mo yung pangarap mo. Yung justice framing naman, natupad mo yung pangarap mo kasi deserving ka, no? Kinaya mo. Ganun yung sistema. Yung positive and negative messaging naman is paano nga ba pinapaliwanag yon? So, para siyang positive and negative standards na halimbawa ang Pilipinas ay para palagi ka na lang bang mahirap, parang gano'n, no? Negative. Parang minomotivate ka sa pagsasabi sa ng mga negative na mga salita. Yun. Marami ring yung focus on women. Yan, sabi nga ni Cara David ng isang seminar na napuntahan namin, kolehiyo pa lang kami. Kabataan ang barometro ng lipunan. Pag sinabing barometro, sukatan ng lipunan. Kapag kagutom yung lipunan, yung mga unang nagugutom at namamatay, mga bata. Kapag mahirap yung lipunan, yung naapektuhan nun ay yung mga bata. Unang naapektuhan ng kabataan. Kung ano yung sakit ng lipunan, ang unang nabibiktima at namamatay ay kabataan. So, sa development ng narratives, sa pagkukwento, laging ang focus madalas kabataan. Kung hindi naman kabataan, kababaihan. Kasi they are the most vulnerable no, sa society natin. And of course, yung Africanization of the poverty. Kapag mahirap ka, no, para ipakita yung iyong kahirapan, pagmumukhain ka niyang Aprikano. No, Aprikano, walang damit, konti damit, ganun, maitim. Ngayon, mukhang Aprikano. Kasi yung konsepto ng Africa mahirap. Pero pag nakita mo talaga yung Africa, may mga bahagi ng Africa na mayayaman. Yun. So, Africanization of poverty. Kapag mahirap ka, mukha kang Aprikano. Yun yun. So, debates and development communication. So, when use of emotive imagery for fundraising, ayan, tama ba yun? No? Na gumamit tayo ng emotive imagery for fundraising. Ethical concerns over poverty porn. Pag sinabing poverty porn, um, hindi siya yung porn ng mahirap, hindi ganun. Dalawang mahirap nagsisex ganun, hindi ganun. Yung poverty porn is yung um, tinutulungan yung mahirap, no? Pagka tinulungan mo yung mahirap, siyempre uunlad siya. Matutuwa ka. Yun, yung poverty porn. So, parang pwede mo rin sabihin na ah, kung hindi ka mahirap, pwede ka tumulong, 'di ba? So pag tumulong ka, tinatanggal mo yung sarili mo sa kahirapan. Kasi hindi ka mahirap pag tumulong ka. So, yung feeling na yon, no? Yung parang assurance, ay hindi ako mahirap kasi ako yung tumutulong eh. That's part of poverty porn. Oversimplification of complex issues. Yan, ginagawa rin nila yan. And reinforcing stereotypes and power imbalances. Pinaparamdam nila na sila ay makapangyarihan, mayaman, at ikaw naman ay hindi pa ganun ka-develop. Yeah, that's the debates of development communication.
Yeah, digital media and development. So there are increased use of social media in by INGOs, potential for more interactive engagement, challenges in maintaining organizational control, and new forms of digital advocacy and fundraising are being advocated or started. Yeah. So malaking bagay yung digital media sa development ng isang bansa dahil mas nagiging matalino yung mga tao doon sa bansa dahil nagkakaroon sila ng access sa international knowledge sa internet kumbaga. So they can more interactive, masabi nila kung ano yung kanilang pangailangan at yung mga tao namang nandoon sa social media ay nasasabi naman o naibibigay naman yung pangailangan na yun. Tapos wala pala akong ano, no? Wala pala akong mic. Okay. So there are new forms of digital advocacy and fundraising that are being conducted. So that's the second one, yung development. Also, third one, the humanitarian communication are used for cultural politics of human rights. Yeah, for human rights advocacy, no? Human rights and media. Nagamit natin yung humanitarian communication para ipaalam yung karapatan ng tao. So human rights as culture, so human rights conceptualized as culture all the way down. Agreements on relationship between organization, groups, and individuals, embedded in social structures involving material and moral resources, and media central to realizing human rights through communication of meanings. So sinasabi na yung human rights daw is culture all the way down. So isa siyang belief, customs, traditions, work, stories, and anything na considers all or concerns all. Sabihin, mapamahirap ka, mapamayaman ka, karapatan mo 'yon bilang tao. There are agreement on relationship between organization and kailangan para magkaroon ng maayos na human right, may patupad yung karapatang pantao, dapat may relationship or agreement sa maraming organization, groups, and individuals. Okay. Yeah. Ngayon, ang human right ay masabi natin na na pang pangmayamang bansa lang yung human rights, no? Pangmayamang bansa lang yung human rights. Bakit? Kasi, 'di ba sabi ng Tatsulok, 'di ba? Yung hustisya para lang sa mayaman. So, ngayon, ang gusto nila mangyari is to globalize the human rights. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo ay magkaroon ng konsepto ng karapatan niya. Malaman yung kanyang karapatan, 'di ba? Para kasi pagka hindi mo alam yung karapatan mo, paano mo ipagtatanggol yung karapatan mo? Eh, hindi mo naman alam. So the human rights are increasingly routinized and transnationally. So ini-standardize na siya, no? Sa buong mundo through the social media, digital media, 'di ba? Parang sa digital media nagkaroon ng globalization. Ibig sabihin, saan ka man sa mundo, basta meron kang access sa internet, magkakapantay na tayo. So, the human right are being practiced, being teach, educated sa mga tao, no? Transnationally. Kahit ano ka pang lengguwahe, saan ka pang bansa, pinapaliwanag kung ano yung karapatan ng tao. So states adapting to manage cross-border flows. Yan. Dahil nga yung globalization nandoon na, no? Yung globalization ay nariyan na. um, yung mga tao ay nagiging restricted lang or limited because of the border flows o yung pagpapalipat-lipat ng kanilang physical na lokasyon. So there are anong nangyari yung mga bansa, mga estado na they adapt things to manage the moving people from one nation to another. So, yan. Ito yung mga sistema ng visa, nababawasan na yung mga bansa na nagre-require ng visa, 'di ba? Kasi part yan ng management ng cross-border flows. And then complex arrangement to regulate and monitor human rights. So may mga pamamaraan silang iniisip kung paano nila mamomonitor yung karapatang pantao.
So yan yung pagkakaroon ng mga ang tawag dito sa internet ngayon, meron ka ng parang sumbungan, pwedeng gawing sumbungan, no, parang ganon. Yung human rights, yung Commission on Human Rights sa Pilipinas, they are also accessible pati sa social media or sa digital media. Pwede ka magsumbong doon. Ayan. So they made complex arrangement to regulate and monitor human rights. And lastly, orientation towards global logics rather than national logics. So, ano yung concept nun? Yung pananaw natin ng human rights ay hindi na lamang pagiging Pilipino or limitado sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. No? Pwede natin, humihiram tayo ng konsepto sa ibang bansa. Ganun yung orientation towards global logics. Ayan, the banal nationalism in mainstream media. So national frames is still dominant in mainstream media. Pag sinabing national frames, parang ah ano nga ang konsepto nito? Yung pagiging makabayan, no? Yung national frames. Ayan. Um, Meron pa rin mga bansa na gino-glorify nila yung kanilang sarili at pinapakita nila yun sa kanilang mainstream media. Yung parang parang sa NBA, halimbawa, sa NBA, kung sino yung champion doon sa sa NBA, parang they will be perceived as stronger nation state rather than other na merong mga talo na mga basketball player, 'di ba? Meron tayong narinig na making America great again, no? Great again, 'di ba? So it's a national frame to be dominant, and it can become more dominant or implemented because of the mainstream media. Underreporting of abuses by national authorities or allies. So, kapag sila iniingatan nila yung kanilang pagiging mataas na na nasyon, 'di ba? Ayaw nila mabahiran yun ng kasamaan o kaya mabahiran yun ng mga negatibong ulat. So, ang ginagawa nila, tinatago nila yung mga ulat na tungkol sa abuses of national authorities or allies. There are also controversies framed in terms of national interests and values, and even pro-human rights arguments use national pride and shame. So, yung mga pro-human rights, ginagamit nila yung um, pagiging pro-human rights nila as national pride and shame. Parang ano yan, um, kaunti yung crime sa amin. Parang gano'n. Kaunti yung krimen sa amin kasi mababait kami. Kasi matatalino kami. Masigit kami kaysa sa inyo. So that's the argument, pro-human rights. Yung pagiging pro-human rights nila, dapat wala kasing pro-human rights eh. Kasi wala namang anti-human rights. 'Di ba? Wala namang tao na ayaw na ano eh, ah, mabigyan ng hustisya yung tao, 'di ba? Hindi maibigay yung karapatang pantao. There's no such thing dapat na pro-human rights. Pero may mga bansang ganun na they call themselves as pro-human rights. When in fact, dapat lahat tayo pro-human rights. Kasi tao tayo eh. Nagets nyo? Okay. Konti na lang to. Ano na lang to? Uh, Few slides na lang. So digital media and transnational solidarity. So internet enables bypassing national gatekeepers, bottom-up communication and mobilization, new opportunities for networking and representing local to global, but also new obstacles and challenges. So yung digital media and solidarity or transnational solidarity is that through digital media, nagkakaisa yung iba't ibang bansa. Yan yung transnational solidarity. Kahit saang bansa, kahit ibang bansa, mga tao sa ibang bansa, nakikiayon sila o nakikisimpatya sila o kaya ano ba yun, um, naging loyal sila no, sa ibang bansa. That's because of the internet, ayan, enables bypassing national gatekeepers. So ano yung yung national gatekeepers? Ito yung mga head, mga chief, mga editor-in-chief ng mga news center ng mga bansa. So sila yung nagdedesisyon
kung ano yung balitang ipapalabas sa telebisyon nila. Naintindihan nyo? Halimbawa sa Pilipinas, para makapasok yung palabas dito galing sa Espanya, dapat dumaan muna yun sa channel dito sa Pilipinas, sa mga editor-in-chief, sa mga owner, producer nung 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 telebisyon para maipalabas sa Pilipinas pero natanggal yun. Bakit? Kasi kung meron kang Facebook, pwede kang mag-upload doon ng content at pwede mo ngayong ipalabas or sabihin natin ipadala doon sa mga taga-ibang bansa without getting permission from the gatekeepers o doon sa mga CEO or owners ng mga media. When you say bottom-up communication and mobilization is nagsisimula yung movement, yung pagiging advocate galing dun sa pinakamabababang mga tao. Tapos paakyat, no? Paakyat doon sa otoridad. Ganun yung sistema. Bakit? Kapag maraming tao yung nagkaisa, no, mahahatak nila yung kanilang gobyerno to act about to sa opportunity. Sorry, naghihikab ako, sorry. Ayan. Naintindihan niyo yung bottom-up communication, yung mga nasa mababa, yan, mga tao, publiko, sila yung communicate at nagde-demand ng action from the government. That's the bottom-up communication and mobilization. And then, yung opportunities for networking and representing local to global. Ayan. Um, alam niyo na yan. But also obstacles and challenges. Now, this is the complexities of human rights campaigns. So, campaigns are strategic and comprehensive, expressive. They address multiple scales from local to international. Ayan. Develop over long periods with crisis and opportunities, and media is only one element in realizing human rights. Effects must be studied in wider political and cultural contexts. So, hindi madali na ipaunawa yung karapatang pantao, no? You have to campaign about it. No? Kailangan mo ikampanya, ipakalat, ipaalam, ituro sa marami. And you need to strategize how can you do that, no? How can you uh teach people to, you know, um i-implement yung human rights. Yeah, it is developed, it must be developed over long periods and crisis and opportunities. Yeah. And hindi yung media ay isa lamang sa elemento no in realizing human rights. Meron tayong lipunan, meron tayong pamilya, 'di ba? Meron tayong eskwelahan, gobyerno. So lahat ng 'yan dapat magtulungan para maunawaan yung extent ng human rights campaigns. Yan na. Punta tayo sa last part which is the changes in our lens on the world, media war and human suffering. So, ginagamit natin yung human communication, humanitarian communication for the digital war. Yeah, for the digital war. Ano yung digital war? Ayan, broadcast era versus the digital age. Bago tayo pumunta sa digital war, unawain muna natin yung pinagkaiba ng broadcast era versus the digital age. So during the broadcast era, the media is limited and controlled media coverage of conflicts. And then on the digital age, unlimited na. And most of the content are not created solely by the broadcasting networks, but most of them are user-generated content from conflict zones. Yeah. The myth of media effect. Persistent belief that images of suffering should and will lead to intervention. Yung mito o yung iniisip ng mga tao tungkol sa media effect. Ang pananaw kasi natin is 10 minutes na lang. Yan. Persistent belief that images of suffering should and will lead to intervention. Ang akala kasi natin kapag na-broadcast na ito, naibalita na ito, na-post na ito, no, people will intervene, no, will help doon sa issue, 'di ba? Kaso in reality, exposure does not necessarily translate to action.
Halimbawa, ikaw ay nabiktima, 'di ba? Nabiktima ng nabiktima ng paano ba? Ikaw ay ah paano ba? Nabiktima ng disaster, 'di ba? Yung mga tao does not necessarily translate to action. Hindi naman talaga sila kikilos para sa iyo. Kasi pwede silang mag-like, mag-share, 'di ba? Pwede silang mag-comment, pero hanggang dun lang yung kanilang ginagawa. That's the reality of media effect. Akala mo yung exposure may mag-i-intervene na sila. Hindi lahat nung nakakita nung kalagayan natin ay i-intervene agad ng mga tao. Most of them, wala lang. Basta makikisimpatya lang sila. Hanggang simpatya lang. Di ba? Mapapakain ba tayo ng simpatya? Di ba? Hindi naman. Gawa ka ng tinapay, tapos pangalan mo simpatya para ano, di ba? O bibigyan kita ng simpatya. Di ba? Parang tinapay. Pero yun yung totoo. Akala natin kapag pinost na natin, na broadcast na natin yung material, yung suffering, yung images of suffering, images of disaster, people will automatically intervene. Pero the reality is, there are most of the time, people doesn't not necessarily translate to action. Yung iba sa kanila nakiki-comment lang, nakiki-sad lang, pero wala talagang action. So, halimbawa, yung isang case dito, no, the Syrian War. So, yung Syrian War is an ongoing conflict, but it started since 2011. No? Imagine mo, 2011, more than 10 years na. And the Syrian War have a massive civilian casualties. Marami nang namatay. So, extensively documented through social media and citizen journalism, and widespread exposure of image of suffering, yet limited international responses. Kakaunti pa rin yung tumutulong in the international aspect, 'di ba? Hindi porket ini-expose may tutulong agad. Siyempre meron tayong dahilan, meron tayong something na nag-hold sa atin to send help. Laging may ganun. So, that limits the international responses. Yan, the information overload and compassion. So digital era provides unprecedented access to information on conflicts. Laging ganun yan. Napakaraming information, napakaraming perspective, maraming videos ang ina-upload, maraming mga statements yung ina-upload. But too much exposure information, too much information can lead to desensitization. No? Nakakamanhid, nakakapagod kapag marami ka nang alam doon sa bagay na yun. Yan na naman, puro na lang yan. 'Di ba? So, nakakairita minsan. That's the sensitization. Okay. And of course, the concept of compassion fatigue, and it is still relevant in the digital age. It's still, yun, yung compassion fatigue. Nakakapagod na ano, nakakapagod makisimpatya. Yung ganun. O yung compassion. Kasi yun lang kaya mong gawin eh. 'Di ba? Halimbawa, merong nung pandemic, pag meron kang mga kakilala na namamatay, 'di ba? Condolence ka ng condolence, napagod ka, 'di ba? Ayaw mo na lang mag social media. Ayaw mo na lang gamitin yung media kasi nakakasawa, nakakaumay, 'di ba? That's a compassion fatigue. Nakakaumay na dahil sa information, too much information. And the illusion of participation. Ito maganda to, no? Sa social media, sa digital media, there is an illusion of participation. Sabi diyan, the social media allows users to engage with humanitarian crisis. Through social media, naka-engage tayo. Ay, may gera. O, share mo. Share mo yung video ng gera. Share mo yung video ng disaster. 'Di ba? But, liking and sharing and commenting, and only just only create, the sense of involvement. Involved ka lang. Pero, hindi yung totoong involved ka. Bakit? Kasi malayo ka eh, 'di ba? Nasa likod ka ng cellphone. Ayan. Does this digital engagement translate to real world action? 'Di ba? Yung biktima,
nung nung disaster ay matutulungan ba ng iyong sharing, ng iyong liking? 'Di ba parang pinapasa mo lang sa iba? 'Di ba parang pinapasa lang natin sa iba na, "Oh, bahala na yung iba diyan. Siguro yung may kakayanan, yun na yung tumulong kasi wala akong kakayanan, eh. Share ko na lang." 'Di ba? I-like ko na lang, i-comment ko na lang. Comment ka ng mga negative or mga pansisipatya pero it doesn't translate to real world action. Hindi mapapakain ng like mo, ng comment mo, 'di ba? Yung mga biktima ng disaster. Ayan. And isama pa natin yung algorithm and attention, which is social media algorithm shape what content we see about conflicts. Kapag ikaw ay nagpalagpas, nakita mo yung video tungkol sa disaster, hindi mo pinansin, hindi ka na makakita ulit or konti na lang yung makikita mong content about it. Ganun yun. Kapag yung isang disaster, nakita mo yung content, nilike mo, shinare mo, yun at yun na lang ulit, paulit-ulit na makikita mo. That's algorithm, no? And attention. Kung ano yung sa tingin niya, sa tingin ng device mo ay trip mo or concern ka, yun yung ipapakita niya sa'yo. Ganun yung algorithm. So information warfare and misinformation complicate the picture. Yeah. So information warfare. Sabihin, ano ba? Kulang ka ba? Over-informed ka ba? 'Di ba? So, misinformation. Yun na lang ng yun yung nakapapanood mo. So akala mo yun lang ng yun yung nangyayari. 'Di ba? So it complicate the picture. Kasi imbes na malaman mo lahat ng aspeto na nangyayari sa atin, nagiging one-sided na lang tayo, na yun na lang ng yun yung atin nakikita. One-sided depende sa binibigay ng media. And okay, and lastly, yeah, imagining compassion in the digital age, there was never a golden age of media-driven compassion. The digital era requires new framework for understanding media effects, and the questions are, how can we harness digital tools for meaningful humanitarian actions? And what is our individual and collective responsibility in responding to distant suffering? Yeah. Yung dalawang tanong na yan ay sasagutin ng ah, lesson natin next week. Okay? So, sa madaling salita, yung humanitarian communication in the digital age is a good tool, no, to be used to inform and to tell stories, and syempre to showcase images and footages of the disaster, kung gaano kalawak yung disaster. Ayan. Pero meron din siyang cons, no? Meron siyang negative na epekto kasi ang nangyayari, ah hindi lahat ng pagkakataon is yung intervention or yung participation ng mga audiences ay nagiging realidad, 'di ba? May mga audiences na hindi yun na yung participation nila, yung pagko-comment, pag-share, pagla-like doon sa images pero hindi talaga sila nagpo-participate. Yun yung problema, yung sharing without sharing na tinatawag. Sinishare mo lang pero wala kang share. Naintindihan niyo ako? But sharing without sharing. Kasi physically, wala kang sinishare. Wala kang inaambag. Wala kang, hindi ka participating. No? Yung participation mo lang ay, yun, pinakalat mo. Okay? So, yun lang yung lesson natin for this day. No? Thank you so much for listening. And expect ninyo na meron kayong quiz for this topic kasama nung last week. Okay? Sige. And that ends our last minute. Thank you so much and have a good night, everyone. Thank you po, Thank you sir. po, sir. Thank you. Thank you. I'll stop the recording.